Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, Vice President Sara Duterte matapang na nagsalita sa publiko matapos idawit sa isyong kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy at sigaw ng mga Duterte supporter. Ang Korte Suprema ang may karapatang humatol at hindi ang Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ipahayag ng testigo na si alias Rene sa pagdinig sa Senado na si Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may dalang bag na naglalaman di umano ng baril na galing di umano kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang naging testimonya ng testigo na si Rene ay bahagi ng imbestigasyon ng umano'y sexual na pang-aabuso at pagmamaltrato ng ilan sa kanyang miyembro sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy na pinangungunahan naman ni Senadora Risa Hontiveros ang imbestigasyon. Kaya Vice President Sara Duterte matapang na humarap sa publiko at nagpakawala ng isang maanghang na salita laban sa mga taong umaakusa sa kanila. Ayon pa sa kanyang Facebook post, pahayag patungkol sa paratang ng isang testigo sa isyong pagkuha ng bag na may lamang mga baril February 20, 2024. Mga kababayan, assalamualaikum. Sa kasaysayan, kagawian na ang pag-atake at pagbato ng samut-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulan dumami pa ang mga kaso, imbestigasyon, testigo, paratang, atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. Unquote. Naniniwala nga ang Vice President Sara Duterte na ang lahat ng mga binabatong issue at pag-atake sa kanya ay dahil sa malaking balaki dito sa sino mang nagdanais na maging Pangulo ng bansa. At nangako si Vice President Sara Duterte na magpapatuloy sa pagtatrabaho bilang Vice Presidente at tututukan at uunahin ang mga problema ng bansa sa halip na ang isyong binabato laban sa kanya. At dahil nga dito, marami ang nagsasabi, lalong-lalo na mga Duterte supporters, na kung may matibay na ebidensya at testigo ang Senado, dapat sa korte na lamang nila ihain ang kaso at hindi sa Senado para mapabilis ang imbestigasyon at paghatol sa di umano'y mga pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy kung may mapatunayan. At pagtatanong tuloy ng marami sa kanila, bakit tila ginawang circus ito at public hearing sa Senado? Hindi naman ito national public issue na tila para sa ilan nating mga kababayan. Ginawa na lang di umano ni Senator Risa Hontiveros para pag-usapan siya ng marami nating kababayan sa buong mundo. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Duterte supporters, ang umalma at hindi mapigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang korte lang naman ang may karapatang humatol ng nasasakdal at hindi ang Senado. Anong silbi ng korte kung wala itong function, lalo na sa mga taong kilala sa lipunan? Ang Korte Suprema dapat ang magsalita kung anong hatol kay Pastor dahil sila ang may karapatang maghatol. Sa lahat naman po kasi ng VP ng Pilipinas, kayo lang po ang napakalakas, VP Inday Sara Duterte.
Asahan nyo na po ang mga black propaganda kasi ikaw lang naman ang maganda. #mabuhay VP Inday. Tama VP Sara. Kala ko nga si Pastor Kibuloy ang gusto nilang mawala sa sirkulasyon ng mga taong may impluwensya. Hindi pala, ginagamit lang nila. Pero ikaw at PRRD ang main target ng investigasyon para sirain at kamuhian ng mga tao. Duterte pa rin kami ang babangga, giba. Alam naman natin na ang Korte Suprema ay may eksklusibong kapangyarihan na magpahayag ng mga alituntunin tungkol sa proteksyon at pagpapatupad ng mga karapatan sa konstitusyon, pagsusumamo, pagsasanay at pamamaraan sa lahat ng hukuman at ang pagtanggap ng batas at legal na tulong sa mga mahihirap ay ang Korte Suprema at hindi ang Senado. Unquote. Grabe talaga mga lords, no? Kasi biruin nyo, 'di ba? Ang House, 'di ba? Ang House of Representatives pinag-iinitan nila si Kibuloy. Pagdating naman sa Senate, si Kibuloy ulit. So parang doon na sila busy, no? Pansin nyo mga lords, talagang yung dalawang institusyon na yun gustong i-crash down, 'di ba, si Kibuloy. Mapapaisip ka na lang, bakit ba yung issue ba about kay Kibuloy? Ano ba yan? National interest ba yan? 'Di ba? Kumbaga, ano bang epekto niyan sa amin, no? Baka hindi naman kami namumblema kay Kibuloy. 'Di ba? Parang hindi naman kami apektado. Hindi siya general problem ng bansa na kailangan exertan talaga ng grabing effort. Diba kasi, for example, okay, may inabuso. May dapat na ahensya na lalapitan dyan. Kung may inabuso talaga si Kibuloy, diba? Pumunta sa karapat-dapat na agency at doon kayo mag-report. May pagmolestya, may pang-aabuso. Okay, may ebidensya kayo? Diba? Hindi, i-ano nyo? No, i-ano nyo sa kataas-taasang hukom, di ba? Hindi yung umiikot na lang, no, ang buhay nyo kay Kibuloy. Ano ba talaga si Kibuloy? Di ba? Kasi sa totoo lang, ilang peraso lang naman ang nagrereklamo kay Kibuloy. Hindi natin alam, baka binayaran nyo pa yan. Di ba? Kasi kung talagang totoo yung mga accusations nyo, magsisilabasan na dapat. Madami na dapat yung magsisilabasan eh. Pwera na lang kung yung witness nyo ay binayaran nyo. Kasi grabe, sobrang grabe talaga, no? Yung mga priorities ng mga politiko natin ngayon, di ba? Nagsitaas na lahat ng mga bilihin, di ba? Kumbaga ang mga kababayan natin ay nahihirapan na dahil sa mga pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Pero eto sila, focus sila kay Kibuloy. Ang dami-daming issue sa Pilipinas, ang dami-daming problema sa bansa natin na kailangan pagtuunan ng pansin. Bakit gigil na gigil kayo kay Kibuloy? I-let nyo ang Korte Suprema na mag-handle, di ba? Sa ganyan, no? Tama na, Risa Hontiveros, sa pagdadrama mo dyan. Alam naman namin bakit mo yan ginagawa eh, no? Naghahalungkat ka, no? Kumbaga, sinisisid mo talaga. 'Di ba? At gumagawa ka talaga ng paraan para makonect sa Duterte, 'di ba? Makonect sa mga Duterte. Ay nako. 'Di ba? Kayo na lang humusga mga lods, ako sa totoo lang. Lalo na, makikita mo yung mga kongresista, 'di ba? Nagpapa-press con pa sila, parang anong nangyayari ngayon? Ano nang nangyayari sa bansa natin, no? Talk show? Nagiging talk show na. Nagiging showbiz na. Oh my God. Uy, at tumagin natin yung mga kababayan natin. Diba? Yung mga walang trabaho. Diba? Yung mga kapos ang kinikita. Isipin natin sila. No? Gumawa na lang kayo ng mga batas na makakapagbigay benepisyo sa mga buhay ng mga Pilipino. Huwag yung puro Kibuloy. Ay mismo, sinabi mo pa. Saan ba nagsimula itong lahat ng to? 'Di ba? Nagsimula na matrigger, no, ang House of Representatives, ang mga kongresista nung nagkomento, no, si Tatay Digong
na ang pinaka-corrupt na institusyon ay ang House of Representatives, which is true. At ayun na, doon na nagsimula lahat. Yung pamimersonal, panggigipit, pansinin nyo mga lords, paano nila ngayon ginigipit, no, ang SMNI. Kasi nga, ang SMNI ay naging tool or platform, no, ni Tatay Digong to voice out, no, and to share his opinion na salungat sa kanila. Kita nyo, nakakatawa na sa totoo lang. Pero grabe ngayon, no? Grabe ngayon. Nakakatakot ang mga kongresista ngayon. Kasi pag against ka sa kanila, pag tinanong mo sila, pag hiningan mo sila ng transparency, accountability, resibo kung saan napupunta ang pondo ng taong bayan, grabe sila makareact. Papatahimikin kanila, sisiraan kanila, didiinin kanila. Tapos para pagtakpan ang kanilang panggigipit, para pagtakpan ang mga mali nilang ginagawa, mamimigay ng ayuda. Diba, tambaluslos? Nagets? Kaya kitang-kita mo talaga, mga politiko talaga no? Kitang-kita mo talaga kung sino dito ang gahaman sa kapangyarihan. Ayon kay Pastor Kibuloy, hindi po sila nagtatago. In fact, naghihintay po sila ng request ng extradition, no? Mula po sa US, sa DOJ, wala pa po. Hindi naman po pwede na magkukusa yung gobyerno natin na iharap si Kibuloy nang wala pong pakiusap mula naman sa US government. So naliliwanagan po natin, wala po palang ibig sabihin, hindi pa po nagre-request, kaya hindi po tumatakbo yung kaso pa sa US na very willing naman daw, no, na harapin ni Pastor Kibuloy, dahil nga sa pangyayari na wala pa namang request sa DOJ. In return, hindi pa ma-surrender ng DOJ o ng pamahalaan ng Pilipinas si Pastor Kibuloy, no? Tapos ang sinasabi ni Pastor Kibuloy, deads na siya . Yung kanyang katawan wala na . Kaya ito, very willing siyang mamuno sa Pilipinas. Parang revolusyon na panawagan ni Pastor Kibuloy, no? Nananawagan na siya ng revolusyon, siya na mamumuno ng isang bagong revolusyon. Magiging bagong bayan si Pastor Kibuloy. Anyways, susubaybayan po natin yan. In return po, nagpahayag po ang US Embassy. Sagot po dito po kay Pastor Kibuloy. Kasi ayaw po ng US Embassy yung mga ganyan, no? May mga paratang, lalo na po na ngayon mainit po yung Pilipinas dahil nga dito sa US-China rift, no? Sabi po ng statement, ito po yung statement pala, sabi po ng state. Ito po yung statement ng US Embassy sa Maynila. For more than a decade, Apollo Kibuloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systemic and pervasive rape of girls as young as 11 years old. And he is currently on the FBI's most wanted list. We are confident that Kibuloy will face justice for his heinous crimes. Questions about legal proceedings should be directed to the US Department of Justice. O yun na nga po . Kaya nga po, dapat nga po, may request na rin, no? Willing naman daw si Pastor Kibuloy. Hindi po siya nagmamatigas na dito ko. Unlike po kala Duterte, no? Unlike po kay Pangulong Duterte na sinasabi nila, hindi kami papailalim dyan sa ICC. Ito po, sinabi ni Pastor Kibuloy na very willing naman siyang humarap. Hinihintay niya lang yung legal process. Magsimula na yung hearing sa Amerika. Yan yung problema . O ngayon, ganito na po kalala. Nagamit na pati yung persecution. Hindi mo rin masasabi na walang persecution. Dahil nariyan po yung SMNI. Nakita niyo naman kung anong ginagawa nila sa SMNI. Tapos si Pastor Kibuloy, yung mga anchor niya, no? Hindi mo rin masasabi na yan. Punta po tayo dito. So, ang bigat po, no? Kung pakikinggan niyo po yung mga akusasyon ni Apollo Kibuloy.
Grabe, no? Talagang, sabi ko, ang lalalala na, parang, kung makikinig tayo kay Pastor Kibuloy, talagang walang-wala. Ang hirap i-describe nung ano natin, nung kalagayan natin, no? Kasi sabay-sabay, habang mataas ang presyo, nagbabangayan yung mga congressman at mga senador. As in bangayan, ha? As in, tignan niyo po ang akusasyon ngayon. Kung magbabasa po kayo ng mga akusasyonan, ang sinasabi po ngayon ng mga congressman ay kay Amy, no? Ang sinasabi po ng mga congressman kay Amy, ang lakas na, eto, hanapin lang po natin. Ayan, araw-araw po yung mga congressman na nasa media ngayon, mayroon po silang press conference araw-araw. Araw-araw din pong may press conference si Amy Marcos. Balitaktakan po sila. Ang latest po ay yung ang dami rin pong nilantad ni Amy Marcos. Instead po na pabulaanan nila yung sinasabi ni, ganito po, no? Instead po na pabulaanan nila, ang sinasabi ni Amy Marcos, ang sinasabi po ngayon ng mga congressman, si Amy Marcos nga, tinanggalan ng budget yung 4-piece nung nakaraang taon. Nung nakaraang taon pa pala yan, 2023. So dapat umangal ka noong January 2023. Bakit ngayon yung alam niyo yun, kung sa tingin yung mali yung ginawa ni Amy Marcos noong January, kasi malamang December niya tinanggalan yun. O mas maaga pa. Kung mali yung ginawa ni Amy Marcos, ang binibintang kasi ngayon, nagtanggal ng budget sa 4-piece, tapos dinala sa IX last year. Kung mali yung ginawa ni Amy Marcos noong 2023, January pa lang dapat ng 2023, umaangal na kayong mga congressman. Bakit ngayon lang kayo umaangal? February 2024, isang taon. Ibig sabihin, wala kayong nakikitang mali hanggat hindi kayo kinakanti ni Amy Marcos. Nung kinanti na kayo, isiniwalat nyo na. Alam nyo ginagawa ng Senado at ng mga congressman? Mali yung ginawa nyo. Mali rin naman ginawa mo. Mali rin. Habang nag-aakusahan sila ng mga pagkakamali nila, nalalantad sa atin na panay kalokohan lang pala mga ginagawa nyo sa amin. No? Panay yung budget pala namin, pinaglalaroan nyo lang. Budget namin yan. Nakikita nyo? Akusasyon kontra akusasyon sila ngayon. Kahit naganap yan noong araw pa. Pati yung 51 billion, tapos na yan. Kailan naganap yan? Nung panahon ni Pangulong Duterte pa. Bakit hindi nila question nung panahon ni Pangulong Duterte? Ang ibig sabihin, etong lahat ng ating politiko, alam nila yung mga kasalanan ng mga kapwa nila politiko, pero ilalantad lang nila pag kinanti sila. Ibig sabihin, pag hindi sila kinanti, kasalanan. Nalalantad po tuloy kung anong uri ng mga tao kayo lahat. Kaya po, sama-sama. Tapos si Pangulong Marcos, laging tinatanong sa ICC. Bakit po laging tinatanong si Pangulong Marcos tungkol sa ICC? Pinapakita lang po na yung mga reporter, naniniwala na anytime pwedeng bumaliktad si Pangulong Marcos. Kaya minsan nabubuisit na si Pangulong Marcos. Anyways, sa lahat po ng kaguluhan na yan, ang importante tignan nyo po si Kibuloy, nananawagan na po si Kibuloy ngayon na mamumuno na siya ng revolusyon. Pinagbibintangan niya na siya ay hahalugugin lahat ng kanyang ari-arian, tataniman, di ba? Ganun yung mga akusasyon ni Kibuloy. Ang taas-taas na yung buhay na ni Kibuloy, yung sinasabi niyang baka mawala anytime o ano na siya suko na siya ay deads na. Di ba? Suko na si Kibuloy na siya ay anytime madededs na siya. Pero ang importante kay Risa, ito po talaga ang patawa sa lahat. Ang importante pa rin kay Risa Hontiveros, ay hindi namin yan. Wala kaming pakialam kung anong nangyayari sa'yo. May mga kaso siya sa ibang bansa, ang tataas ng kaso. Umatin ka lang sa Senado. No? Umatin ka lang. Ako po, hindi ko po alam yung akusasyon. Wala naman tayo dun . Ako hindi ako nagsabi na si Kibuloy walang kasalanan o may kasalanan. Hindi. Korte lang po makakapagsabi niyan, no?
Hindi po tayo kasama dun. Ngayon, kaya po medyo sumasablay na po yung sa Senado. Kasi alam natin na pilit yung pagdamay sa mag-amang Duterte. Nakita nyo po ba, napanood nyo na ngayon sa TikTok ni Inday Sara? O kalat na po yung sa TikTok ngayon, yung inaasar niya. May nagtanong sa kanya, kunwari, Inday. Pero Bisaya eh. Sa translation na lang, ganito yun, Inday. Ano raw yung pagkagaling mo raw sa kingdom may uwi-uwi kang baril. Ano sabi ni Inday Sara? Ano ba yung kingdom na yan? Is gun store? Tama din di ba? Merong statement si Inday Sara. Alam nyo, bilib na bilib ako kay Inday Sara at kay Tatay Digong. Kung paano po nila sila po ang mga politiko na pinakamagaling gumamit ng social media. Real talk po yan. Meron siyang statement bilang Vice President. Meron siyang TikTok na sumasagot na nakakatawa yung akusasyon. Tama nga naman. Bababa siya mula sa kingdom. Yun yung term niya eh. Kingdom eh. Bababa siya. Ano ba yun? Gun store ba yun? Simple lang po mga magpatawa si Inday Sara, no? Pero meron po siyang statement na very presidentiable at meron po siyang TikTok na nakakatawa, no? Nakakatawa yung mga akusasyon nyo sa amin. Di ba? Nakakatawa naman talaga eh. Saan ka nakakita po naroon siya sa kingdom? Alam mo, malalaking tao yan. Pagbibitbitin mo si Duterte, presidente ng Pilipinas, pagbibitbitin mo ng baril. Kung gusto ni President Digong ng baril, kayo magdadala ng baril papunta sa kanya, ireregalo nyo. Hindi yung siya yung dadayo sa kingdom. Para mag-ano ng baril. Kaya nonsense eh. Imbes na naniniwala na sana yung tao sa mga paratang nyo kay Pastor Kibuloy, bigla nyo papasukan ng mga senaryong imposible. Di ba? Puta, hardinero. Gardener. Ano yan? Papakita sa'yo. Oli ka rito. Mga amuyong, lahat ng amuyong. Pasok kayo rito. Ito, may baril ako. Binigay ko kay Duterte. Panoorin mo. Ikaw na, huli ka sa balita eh. Bukod sa sagot na presidentiable na sagot ni Sara Duterte, meron siyang TikTok ngayon na nagba-viral na. Okay, pakinggan po natin si Ontiveros sa lahat ng kaguluhan na to, nang inaalala ni ganito po kalalim mag-isip to si Risa Ontiveros, no? Alam niyo, pag napakinggan niyo si Kibuloy, maniniwala kayo, no? Malamang talaga to eh. Deadball na to si Kibuloy. Pero wala pong pakialam si Risa Ontiveros diyan, pakinggan po natin. Huwag pong pabiktim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Huwag pong pabiktim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan. Okay, hindi niyo ba narinig? Ang sabi niya, huwag pong pabiktim. Ang hinihiling lang sa inyo ay humarap sa Senado. March 5 po ang susunod na hearing. Pag hindi po kayo umaten sa Senado, ipapahuli ko kayo. Alam po ninyo, sa totoo lang, ako iniisip ko eh. Ewan ko lang kung ganito mag-isip si Kibuloy. Di ba? Ulitin ko, sabi. Ganito itsura ni Ontiveros. Huwag kang pabiktim. Ang inihiling lang sa inyo, umaten kayo ng hearing. Alam niyo yun, yung nananawagan na si Kibuloy ng revolusyon. Alam niyo yung ako na mamumuno ng isang revolusyon. Hindi naman niya sinabi revolusyon, pero yun yung laman eh. Ibabagsak natin. Di ba? Ganun na yung panawagan niya eh, no? Ang pagkakaunawa ni Risa Ontiveros sa lahat ng sinabi ni Kibuloy ay tatakutin niya si Kibuloy na, sige, ipapahuli kita. Pag hindi ka umatin ng hearing. Alam niyo yung nakakatawa ron? Kasi ang layo na eh. Sa tingin mo yung sinabi ni Kibuloy, nananawagan na siya ngayon ng isang revolusyon. No? Nananawagan si Kibuloy ng isang revolusyon. Nananawagan po siya na ibagsak na yung dapat ibagsak eh. Hindi ko po sinasabi na ako nananawagan. Hindi.
Wala po akong kinalaman kay Kibuloy. Hindi po ako membro ng Kingdom Gun Store, no? Hindi po kami member. Ang point ko lang dun, ang tindi-tindi na nung ang tindi na nung panawagan ni Kibuloy. Sa tingin mo matatakot pa siya na ipapakulong mo, isa-cite mo ng contempt? Hindi po ba nakakatawa yun? Sabi nga ng US Embassy na ito nagsalita. Kasama si Kibuloy sa FBI's most wanted. Most wanted si Kibuloy, no, ng FBI. Pambuong mundo po yun. Hinahagilap na si Kibuloy ngayon ng buong mundo. At tatakutin mo sa... Sige, pag hindi ka dumalo. Sige ka, Kibuloy, pag hindi ka dumalo, isa-cite kita ng contempt. Sige ka. Pag sinite kita ng contempt, makukulong ka. Wala sa hulog eh. Hindi niyo ba naintindihan? Sabi, wanted siya sa FBI, kaya po siya hindi na nagpapakita. Di ba? Hindi na nagpapakita eh. Sinabi niya, hindi na ako magpapakita ngayon. Boses ko na lang maririnig niyo. Bakit? Kasi magkaka-ideya yung mga humahunting sa kanya kung nasan siya eh. Kung magpakita siya, background, mga, basta malalaman kung nasan siya. Ang concern na Risa, huwag kang magpa-victim. Umaten ka ng ano. Kung ako kay Kibuloy, kung ako kay Kibuloy, kaysa mahuli ako na US, FBI, kaysa huliin ako at litisin doon sa US na FBI, putya magpapakontempt. Hindi ako atin. Kailan ba? March 5? Hindi ako atin. Pero sa March 6, tatambay ako sa Senado, di hulihin ka, iko-contempt ka dahil kinomtempt ka na papahuli ka ngayon. Papahuli po ako sa Senado tapos hindi ako magsasalita. Hanggat hindi siya nagsasalita, di ba naka-contempt ka? O contempt ka pa rin. Di, kulong lang siya sa Senado. Hindi siya makukulong sa US. Paano mo makukulong sa US yan? Contempt under ng contempt nyo. Mas makapangyarihan po yung Senado. Hindi niyo pwedeng kunin sa Senado yan. Nag-iimbestiga pa kami hanggat hindi sumasagot yan si Kibuloy. Hanggat hindi sumasagot si Kibuloy, nakakontempt yan. Kung ako kay Kibuloy lang, kung ako, doon na lang ako sa Senado, dito na lang ako magpapakulong. Mamimili ka kukulong siya sa lahat Parang ang pinaka-importante kay Rayson Tiveros yung hearing ng committee niya. Tapos ang nakakatawa noon ito, wanted sa FBI, ang daming kaso, mga sexual na pang-abuso, yung mga taga-ibang bansa niyan, ano na yan kasi lalo na sa Amerika, usong-uso yan ngayon yung natuklasan yung mga Epstein Island na yan. Usong-uso sa kanila yan, gustong-gusto nila yung mga ganyang kaso. Ang dami mong kaso, gun running, mga human trafficking, mga bata, mga inaalipin, mga bata, sinesexual harass, lahat, no? Iniisa-isa yung kaso, ang dami-dami. Tapos napakulong lang ni Rayson Tiveros. Ang galing naman ng Senado nyo, napakulong, tagal na nagtatago yan. Anong kaso? Contempt. Nasa Senado. Kaya lang siyempre mahirap daw, son of God yan. Hindi po natin hindi po natin anong tawag doon, pwedeng utusan na magpa-contempt ka na lang. Sa Senado ka na makukulong. Tapos huwag kang kumibo. Iharap na po natin si Pastor Kibuloy. Huwag kang kikibo kasi kung hindi ka magsasalta, contempt ka pa rin. Sige, dito lang ako sa Senado habang buhay. Hanggang magpalit na yung Senado. Okay, punta po tayo sa tapusin po natin to. Dito po kay sa sinabi po ni kaya atin po kami sa mga taga Cebu. Ito po yung tatak ko ng t-shirt sa Davao. Ito, dalawa to may souvenir po. Hindi pa ako nakakalis sa Davao, na-arbor na niyan Na-arbor na isa. Ito po ang sinabi, ito pala yung buong sinabi ni Ping Lacson, no? Tungkol po dyan sa pamimigay ng ayuda. Contempt po. Hindi po pwede na makialam sila sa Senado. Yun kasi yun
Pag pinakulong po yan ng Senado, wala pong US. Ang mangunguna muna yung Pilipinas. Nakakulong po yan sa amin eh. Bakit nyo po kukunin? Ano nakakatawa ba dong? Di huwag kang matawa. Ganun po talaga. Alam nyo po. Hindi ko po kasalanan kung ayaw nyo pong tumawa, no? Wala pong problema ron. Malaya po kayo, wag niyo na po akong usigin. Ganun po talaga ang komedya po, no? Ang komedya po, talagang mahirap pong trabaho 'yan. Kaya nga ako hindi naging komedyante. Pag ganito lang po 'yun, no? Pagka hindi po kayo natawa sa isang joke po, kailangan ko pa po bang i-explain 'yun? Joke po 'yun. Pag yung joke po, hindi po kayo natawa, wag niyo na po ipapaliwanag sa nagbigay ng joke. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.